Mga anak ng Diyos, nagtitipon tayo bilang mga taong nakatanggap ng bagong buhay kay Hesukristo. Timatan tayo upang inanda ang ating mga isip kay Kristo na pinapalibutan tayo ng kanyang pag-ibig. Sinisikap ng mundo na gambalain tayo sa maling balita, nakababahalang kasinungalingan at mapanlinlang na kalahating katotohanan. Sa lugar na ito, tayo ay nagtitipon upang pamalahanin at matangkangin ang panahan sa pag-ibig ni Kristo. Mga anak ng Diyos, halik kayo. Sambahin natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng bagong buhay at nagbibigay sa atin ng buhay. Manalangin taon po. Ginoo, pupurihan ka at pasalamatan, king Aldo, na pigkalob mo karing anak mo. Ginoo, lalapit miya ing sambang iti na maganap niya, ning Aldo nga iti, Ginoo. Nawai ka ing maglibutad kaya kami, Ginoo. At Lord, lalapit ko lang naman ding sublang kumandake, king worship iti, Ginoo. Nawa, dinan mo lang sapat na kabiasnan ban kanita, Lord, ay beda ing piyakamata sa kapurian kaya ka. Lalapit mo naman, Lord, ding ganaganang tao, Lord, na asyong ni Kenny. Lalapit na yung karelang sarili kaya kagino. Nawa, Lord, buklatan mo yung karelang puso at isipan. King nanuman, Lord, yung maging mensahe, king ni kaya kami gino. Nawa, iti tanggapan ming buong buo. Ito po yung kakong dalangin, kilagyo ng Jesus. Amen. Praise. Praise. Maya pa, abak po kay katamungan. Kapatid, burida kayong i-congratulate kasi hanggang mig 7 o'clock tamo,
dakal tamo at tiyo kayo. Pwede tayo pong palakpakan ng balang metong? Yan. Praise the Lord. Okay. Pero sana napanay mag-brownout na. Hanggang brownout, datang tamo kayong oras. Amen po ba? Praise God. Sige po, lawen tala rin kay katamong announcement. Keng Sabado, den kay katamong kalalakihan, muntala po ka rin King Christ na King UMC King Candaba, uling atin pong breakfast fellowship ka rin. So, rin kalalakihan, sipan ko 6 o'clock, mamakota na kini. Po, okay? Timpa? Alright. Keng Sunday, pasibayo paga nakataya ing disability awareness. Po, maulagaya po ini at kilalaan ng tala ding hanggang kinglaway na ning tao at inyang depekto ing kaparang tao. Pero king Dios, kumpleto ya pa rin. Amen? Nya kilalaan ng tala rin king daratang nga Domingo. Sige. Ing finance chairperson ng pong treasurer, actually ini po postpone niya. May announce siya na po. By September, may ka-lecture on financial status, pakibalik na, financial management and reporting. So, ring finance chairperson ng pong treasurer, pagsadyan tayo po ini, by September ka rin niya kanumituloy. King Sabado, ring anak tamo at ilang fellowship. 2 o'clock, Kenny King Church. Next is, okay, Sunday ya po yan So Sunday, next Sunday, August 16, ing celebration tamo kareng graduate. And then, pag nakatala rin kaya katamong prayer leader for this month, apin po rin makatuki. Paki-check yun na lang mo rin lagyu. Alright? Timpa? Okay. O yun po yung kaya katamong financial status, kapatid, as of last Sunday. At pasalamatan tayo ing Diyos, karing taong gagamitan na bang biyachuing pamangailangan ng iglesia. Sige po, pakicheck na mo po nung malyaring ating kayong binye, pero mi sulat ang lagyo o maliya pa nga sulat. Pag nakata na mo, kaya katamong financial secretary. Right. Sige, next. Yan. Okay. Alright. Atin pong car sticker, a program na ning Witness Ministry. Yan. Po, available na lang po, 20 pesos per sticker. Nung interesado kayo, kapatid, malyari kayo pong lumapit kang Sister Herbie. Po, 20 pesos la po, balang metong. Yan. Okay. Happy birthday, kareng makatuki. Nginingal daw nga iti, August 3, happy birthday kang Dexter Beltran, kang Bibian de Guzman. Bukas, August 4, happy birthday kang Floraline Liwanag, LB Esguera, William Gian Neil Dison, Alma Esguera, Darwin Garcia. Ati ko palang kalagyo kayo nin ka-birthday kayo pa. Happy birthday ka no ka Pastor Romel. Yan. Keng 5, kang Ella Rain Atienza. 6, kang Mac Laren Baluyot. Atin pa. 7, kang Darwin John Heroso, Patricia Ann Pascual. Keng August 8, happy birthday po kang Norbert Jan Pascual, Cyron Reyes. At keng 9, kang Rene Esguera, Janet Malyari, Vladimir Pinpin, at Gian Cyrus Calma. Happy birthday po kaya kayo man, kapatid. Sige po, pagkatatala rening mag-birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. At yung tamong bisita ngayon kapatad, pakilaway po dahil siping yo. Malyaring atin tamong kayabe ngini tayo pa kayabe, buri tayang i-recognize nung atin. Ala. So, nung ala po kapatad, kaya mayyaring kaya katang announcements. Good morning po. It is good to give thanks to the Lord. Amen. Pagsabi nga po kayong siping nyo, God is good. Atin lang po bang segot? Nano pong segot daw? All the time, God is good. Agatanda kayo mong talakad at purihan tayo ng natamang Ginoo. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Come on, church, let's sing. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Yes, God is good. God is good all the time. Come on, church, let's sing our voices to the Lord. God is good all the time. He put a song of praise
thank you that even though we may not understand all the plans you have for us, we put our trust in you, O God. And so this morning, Lord, we thank you for your goodness, that you have given us this opportunity to worship you in spirit and in truth. Ang sabi po sa Psalms, chapter 107, verses 1 to 3, give thanks to the Lord because He is good. His love is eternal. Repeat these words in praise to the Lord, all you whom He has saved. He has rescued you from your enemies and brought you back from the foreign countries. Give thanks to the Lord because He is good. His love is eternal. Let's continue worshiping the Lord with all our hearts. Yes. Holy are you, Lord.
Lord, in all our lives, even in the darkest times, even when we were sinners and so unworthy, you are so good. From the past to the present, and believing that until the future, and so our time will end. Lord, you are so good. You are so good. The mere fact, Panginoon, na narito kami ngayon sa harapan mo upang magpuri sa iyo. Ito'y malaking bagay na nagpapakita ng kabutihan mo sa iyong mga anak, Panginoon. Malayo kami sa iyo, ngunit pilit na inaabot mo ang aming mga kamay upang mapurihan ka, upang makasama ka at maranasan ang pagmamahal mo, O Diyos. And indeed, that with all the heavens we will worship you because you deserve it. Kaya naman, Panginoon, sa araw na ito, patuloy na samahan mo kami upang mapurihan ka namin sa katotohanan at sa iyong Espiritu. Lord, be with us despite any circumstances, O Panginoon. Narito ang iyong mga anak, nais na purihin ka. Kaya naman, O Diyos, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri para lamang sa ngalan mo, O Diyos, sa pamamagitan ng aming mga puso at aming mga buhay. We want to worship you, O God, with all our lives. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen.
Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. 2 Corinto chapter 9 verse 8. In the midst of changing ways, O Lord, you give us still your grace. And we thank you for that, Father God, sapagkat kailanman ay hindi kayo nagkulang at laging sapat ang iyong biyaya sa aming lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ngayong araw na ito ay muli po kaming nakapaghandog sa inyo, hindi lang ng aming buhay, kundi maging meron po kami na mula din sa inyo. At nawa ay magbigay lugod ito sa inyo, magbigay kapurihan sa inyong pangalan, at maging instrumento ang mga kaloob na ito sa pagpapatuloy at paglago ng inyong ministeryo. Naniniwala kaming, Panginoon, na anuman ang aming ibinigay ngayon sa inyo, ito po ay inyong ibabalik din sa amin gaya ng inyong pangako. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming pasasalamat. Amen. Amen.
Akat kaya kaming malugod a Dios, kareting anak ka mga lating areti. Na lipat naman ning murad ang edad, Ginong Dios. Akakit mo na babera yung karelang kagiwan. Impig kalub mong talento karela, Ginong Dios, king karelang pamagdalit. Nawa, dening anak areti, dagul at mamunga yung karelang kasalpantayanan kaya ka. Anya makabukod, Ginong Dios, panalangin mila kaya ka, king karelang pamagaral, king karelang pamandagul. Nawagin ng Dios, deting anak areti, magamit la, king ministeryo na ning kaya kang ubasan. At patuloy, lalapit ko lang naman, ting karelang pamilya, ring karelang pengari, na patuloy na i-guide dala, dening anak areti, king kaya kang templo, Ginong Dios, king kapanyamban kaya ka, banting upayang, ang miras itang karelang pandagul na mayakit itang karelang kasalpantayanan kaya ka na mamunga at daladang dagul iti hanggang po tang tumuala. Nya Ginong Dios, patuloy mo lang ingatan, patnubayan at dinan sikanan at kabyasnan higit king sabla, Ginong Dios, itang kasalpantayanan da kaya ka. Ito po yung kaya kaming panalangin king lagyo ng Yesus sa kaya kaming Ginoo. Amen. Verse 13 hanggang pong 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay na sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman na umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan sa aking mga ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawiin ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa pagningin ng Diyos. May panwanan tamo po ka rin ama nung may basa. According to your word, O Lord,
magkumare. Sabi nung kumare number 1, abay kagagaling ng mga bata ngayon. Ang dami nilang nakakakuha ng honor at awards. Sabi naman nung kumare number 2, alam mo, wala naman talagang batang bobo. Meron, matatamad. Sangayon po ba kayo doon? Na? Walang batang bobo, meron, matatamad. Sang-ayon man po kayo o hindi, mga kapatid, subalit alam nyo, ang Biblia po ay gumamit ng salitang fool, mangmang, or hangal. Tama po ba? Subalit, hindi ito para sa mga mag-aaral. Makapatungkol ini karing anak ka mag-aaral. Kundi, kapatid, ito'y patungkol sa klase ng pamumuhay o ng puso ng tao. Ang sabi ni Jesus doon sa isang parabola, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Mga kapatid, ang katagang ito ay sinabi ng Diyos sa isang mayaman. Sinabi niya ng Ginoong Hesukristo ini, ketang metong atawong makwalta. Pero ako po'y naniniwala na bagamat ang teksto natin ay tungkol sa mayaman, but I think the issue here is not about wealth, but the condition of man's heart. Ang issue dito ay hindi tungkol sa mayaman o sa kayamanan, kundi kapatid, ito'y tungkol sa kalagayan ng puso ng tao. Bakit ko po nasabi? Sapagkat alam nyo, hindi lahat ng mayayaman ay may ganitong kondisyon ng puso. Hello? Naman nganding hanggang makwalta atin lang makanining klaseng kondisyon na ning puso. Hanggang din kalulo kapatid, atin mo namang makanyan. Amen? Ano po bang nangyari o nagtulak sa ating Panginoong Hesus para magturo siya ng ganito? Ayon po sa kwento, mga kapatid, habang nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, pinapalakas niya yung kanyang mga lagad sapagkat nung time na yon, nasa panahon na po sila ng pag-uusig. Maya-maya ay merong isang lalaki na biglang lumapit kay Jesus. Imagine, nagsasalita ang Panginoong Hesus and then bigla na lang lalapit. At ang mahirap, yung sasabihin niya ay wala namang kaugnayan doon sa tinuturo ng Panginoong Hesus. Bagkus, ang sinabi niya ay ganito, mga kapatid, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aking mana. Napakalayo. Walang kaugnayan doon sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Anya, nung lalawin ing tao ngayon ni kapatid, malyari tamong sabihan, lupayang ing tao ngayon ni alayang modo. Amen. Isipan mo na mo, tuturo Yesus, kay ba't biglayang sumingit? Wari malyaring maninaya. Malyari. Ating matsura pangata mo pen, ing sariling agenda na, ing linom na. Pero alam nyo, ito yung maganda sa ating Panginoong Hesus. Kahit ganun yung tinrato sa Kanya, the good thing with Jesus is that Jesus is modest even when others not. Bastos ing ginutang Jesucristo. Amen. Hindi bastos ang Panginoon. Bagamat hindi man po niya diretsahang sinagot ang hinihingi ng lalaki, subalit maayos naman po niya itong sinagot sa pamamagitan ng isang talinhaga. Kanina nabasa natin yung talinhaga, at alam nating lahat ito, yung talinhaga ng mayamang hangal. Kung nekukwento, uling mag-brown out,
may pakabata mo. Pero kapatid, gusto kong tingnan nating lahat, bago ang lahat, gusto ko pong sabihin sa ating lahat na hindi masama ang maging mayaman o magkaroon ng kayamanan. Amen po ba? Amen. Hindi po masama yan. Mabuti po yan at gusto po yan ng Diyos. Saan po ba yung masama? Eto, makinig po kayo. Ang masama, mga kapatid, ay ang kontrolin tayo ng kayamanan o ng ibang bagay. Hello? Marok ing makwalta. Marok ing dakal kapiban dyan. Marok kapatid, apinitang kukontrolana na ka, ningke kang piban dyan. Ding aliwaliwang bagay. Nanula po rin aliwaliwang bagay nga rin Malyaring ingke katamong oras. Alam nyo ba kapatid na ang oras natin pwede tayong kontrolin? Nandyan pa ho ba kayo? Mga kaibigan natin,